trabaho, no? Tayo po ay magpupuri at sasamba sa Kanya, no? Sa pamamagitan po ng panalangin, pag-awit po ng papuri, no? Atin po ang magbibigay po sa atin ng mensahe mula po sa ating Panginoon ay si Pastor Roby, pero siya po ay may lakad, no? Pero ni-record na lang niya. Mamaya ipi-play na lang po natin yan. Bago po tayo magsimula, meron lang po ako sanang gustong i-share sa inyo na maikling kwento. Na, ang kwento po na ito ay pinamagatan na Bayong. No? Bayong. No? Isang araw daw, magkakasama raw yung isang lola at kanyang mga apo. No? Magkakatuwaan sila. No? Nabanggit po nung pinakamatandang apo. Sabi niya, Lola, ikaw po ba sumasamba o nagsisimba tuwing linggo? Sabi nung lola, sabi niya, siyempre apo. Magandang balita na na-share ng pastor. Sabi nung matanda, basta natatandaan ko, maganda yung sermon ng pastor or nagustuhan ko, sabi nung lola. Ngayon, sabi nung apo, ano po yung sermon ng pastor? Sabi nung lola, hindi ko na maalala sabi, tumatanda na ako, at ang memorya ko hindi na gaya ng dati, no? Sabi nung isang apo, pero lola, anong buti o naidudulot ng pagsasamba o pagsisimba kung hindi mo naman natatandaan yung sinasabi ng pastor o nung nagsesermon? Sabi nung lola, basta naalala ko nagbigay ng magandang kabuluhan ng sermon o ng mensahe ng pastor, sabi niya. Sabi nung pangungulit nung apo, sabi, ano pong mabuting nagawa sa inyo nung pagsamba o pagsimba? O, sabi nga nung apo, oo nga lola, napapagod ka lang. Natigilan yung lola. Sabi, no? Nakatingin lang sa malayo, parang nag-iisip. Itong mga apo, para bang akala nila, nagalit o sumama yung loob ng lola, no, napatigil din sila, nag-alala. Maya-maya, ang sabi nung lola ay, hali kayo apo, sama kayo sa akin sa kusina. Hindi sumama na yung mga apo. Pagdating sa kusina, nandoon yung isang luma at marumi na bayong. Sabi ng lola, sige mga apo, pumunta kayo, kasi mayroong tabing ilog. Pumunta kayo doon sa ilog, kumuha kayo ng tubig at dalhin nyo rito sa kusina. Sabi ng mga apo, paano namin yung tubig dito sa pamamagitan ng bayong? Hindi mawawala, matutulo lang yung tubig. Basta, sabi ng lola, sundin nyo lang yung inutos ko. Yung ginawa nga, mga nakailang balik, no, sa paghahakot ng tubig, no, hindi, sa madaling salita, hindi sila nakapagdala ng tubig doon sa kusina. Sabi ng lola, mga apo, kamusta? Sabi ng mga apo, lola, hindi po kami nakapag ng tubig kasi tignan nyo, tuwing sasalo kami, nauubos lang yung tubig wala namang nangyari. Sabi ng lola, may nangyari mga apo. Tignan nyo yung bayong na dating marumi, na dating hindi malinis, ngayon napakalinis na. Napakalinis na ng bayong. No? Sabi nga, alam niyo mga apo, sa ating pagsasamba, no,
yun pong salita ng Diyos na natatanggap natin, no? Ito yung nagpapa sa atin sa ating buhay, no? So, di ba sabi nga po sa ikalawang Timoteo chapter 3 verse 16, no? Ang sabi rito, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos, no? At kapakipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay, no? So, ang parating sinasabi ni Pastor Hig, ito po ang ating guide, no? Itong salita ng Diyos, no? Lalo na po dito sa mundo na to, no? Itong mundo na to na ang naghahari ay ang kalaban, no? Kailangan natin patibayin ang ating pamumuhay bilang mananampalataya sa pamamagitan ng salita ng Diyos, no? Kaya purihin natin ang Panginoon. Sa ating pong pagsisimula, tawagin po natin ang ating si Brother June, no? Para po sa ating opening prayer. Bali po, tayo po ay manalangin. O aming dakilang Diyos na makapangyarihan, nagpapasalamat kami sa oras na ito sa aming muling pagkakatagpo. Salamat po sa inyong pag-iingat sa nakalipas na araw, nakalipas na linggo. Kami po ay humingi ng tawad sa aming pagkukulang sa mga nagawa namin hindi nakapagbigay ng kaluguran sa inyo. Dalangin namin sa oras na ito, patuloy niyo po kaming palakasin, lalo na ang aming mga kaisipan sa paggawa ng mga kabutihan. Patuloy ka po magpahayag na inyong mga salita at ipamulat sa amin ang pakinabang nito sa aming paglalakbay. Dalangin namin o Diyos, nagabayan kami ng Espiritu Santo sa pakikinig ngayon, at pangungusap mo ay pumuho sa puso ng bawat isa hanggang sa kalagitnaan nito. Turuan mo rin kami na magpahayag ng inyong mga salita at turuan ang aming mga puso na may pagsunod. Ganon din na may pagpapakumbaba dahil itong oras na ito ay para lamang sa inyo. At ang napakinggan namin salita ay hindi masayang at upang magamit namin sa pang-araw-araw na buhay o may pamuhay namin na may pagsunod sa inyong kalooban. Ganun din po, salamat po, O Diyos, sa mga anak mo kasama namin ngayon na nasa online. Ikaw lamang ang una. Ikaw ang aming pinapahalagan. Ikaw ang mas higit na mahal namin. Dalangin ko, O Diyos, sa oras na ito, kami inyong gabayan at ang aming youth pastor sa amin sa pagsamba hanggang sa pagtatapos. Sa inyo ang kapurihan at walang hanggang kapangyarihan kasama ng Espiritu Santo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen.
para po sa ating Lord's Supper. Basahin po natin sa unang Korinto, chapter 11, verse 23 to 28. Ito ang katuroang tinanggap ko sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y ipagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Ang sino mang kumain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa paraang di nararapat ay nakakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya't dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Purihin natin ang salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin at humingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Sabay-sabay natin pagsaluhan ang simbolo ng katawan ng Panginoong Jesus. Ngayon naman po pagsaluhan natin ang simbolo ng dugo ng Panginoong Jesus. Tayo po ay makikinig sa mensahe po ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng ating youth pastor na si Pastor Robbie, na sa ngayon po ay wala, pero ito po ay ina-record niya at ito po ay ating papakinggan. Maraming salamat. Naniniwala po ako that the Holy Spirit will move and speak sa bawat isa po sa atin ngayong umaga. Kaya po kahit nasa recording po na ito, I pray po na katagpuin po tayo ng Panginoon sa kalagitnaan po ng ating pagsamba po sa Kanya. Bago rin po tayo magsimula, ay purihin po natin muna ang ating po Panginoon. Mga kapatid, napansin niyo po ba how easy it is for people to notice the mistakes of others? Napansin po ba natin kung gaano po kadali sa ibang tao ang mapansin po yung pagkakamali po ng iba or ng kapwa po nila? Na kahit na gaano po kaliit, no? The way you talk, the way you dress, the way you carry yourself, some people seem to have eyes na para bang isang magnifying glass, no? Na parang palagi naka-zoom in doon sa mga pagkakamali at sa mga flaws ng iba. Pero kapag dating po sa sarili po nilang mga issues ang pinag-uusapan,
parang wala na po silang nakikita at para po silang mga bulag at nabubulag-bulagan. Think about it in family settings. No? Yung, let's say, yung kapatid mo na palaging sinasabi na magulo yung kwarto mo o makalat, no? Pero kung bubuksan mo yung pinto nung sa kanya, mas magulo pa pala. No? O kaya naman po sa mga parents who constantly remind their kids about their little habits, pero they themselves, sila po ay meron din po mga struggles na they haven't dealt with yet. No? Sa trabaho, ganito rin po no? You will find office mates na galit kapag late ka ng 5 minutes, pero kapag sila yung biglaang nagli-leave, kapag sila yung nagsa-slack off sa trabaho, no? Parang wala lang. No? Or even in friendships. No? May mga barkada na palaging merong comment sa suot mo, sa style mo, no? Pero kung titingnan mo, mas marami rin naman pala silang dapat ayusin sa sarili po nila. No? And let's be honest, no? Tayo rin po mismo ay ganito. No? We are quick to react sa mga pagkakamali po ng iba. We are quick to give our opinions. We are quick to point out sa dumi sa buhay ng ibang tao. Pero kapag sa sarili po nating kahinaan, no, kapag tungkol na po sa ating mga sarili, bigla po tayo nagiging tahimik, bigla po tayo nagiging mga bulag sa ating pong mga pagkakamali. That's why, ito po ang sinabi po ng Panginoong Hesus sa Matthew 7 verse 3. Kung saan ang sinabi po rito, why do you look at the speck of sawdust in your brother's eye and pay no attention to the plank in your own eye? No? Ito po ay isang direct question, no? Simple pero matindi. No? Kadalasan po kasi we see the small specks in others, pero we ignore the big planks of wood in ourselves. No? And today, this is the challenge that God is placing before us. Not for us to feel condemned, but to realize that transformation starts from within. No? We are called to deal with our own hearts first before pointing out what's wrong with others. No? Tayo po ay tinatawag na dapat unahin muna po natin kung ano po yung mali po sa ating mga sarili bago po natin i-point out yung mga pagkakamali po ng iba. Sa original po na language, no, yung word po na speck, no, it refers to something very tiny or sobrang liit. No? Kagaya po ng isang small piece of sawdust or a splinter. No? Yung sawdust po, ito po yung kapag naglalagari po tayo ng kahoy, yung maliliit na particles, no? Yung maliliit na particles na nagaling po dun sa pinagkatan po natin ng kahoy. Or isang splinter. No? Ang splinter po, ano po ba sa Tagalog ng splinter? Parang sa lubsob, yung pumapasok po sa daliri po natin. No? So imagine kapag nagka-cut po tayo ng wood, no, at naglalagari po tayo ng let's say plywood o kung anong wood man po yan, meron pong maliliit na piraso na parang alikabok lang. No? Yun po yung tinatawag na speck. No? Doon po kinukumpara yung word na speck sa maliit na piraso po na galing po dun sa pinagkatan ng kahoy. No? Na minsan, halos hindi mo na nga po mapapansin sa sobrang parang powder na siya. No? Pero kapag pumasok po sa mata, masakit po yun at para makati. No? On the other hand, yung plank naman po, it refers to something huge, no? Or is something na malaki. No? Literally, no? Isang malaking kahoy na ginagamit po sa construction. Think of it na parang isang biga, no? Or yung beam, no? Beam of wood na sumusuporta po dun sa bahay or sa bubong. No? Malaki, mabigat, at halatang halata na meron ka noon. No? So, kung i-compare po natin, no, ang speck po ay maliit lamang po. No? Small, kagaya nga po ng pagde-describe po kanina, no? Ang speck po is small and almost invisible unless na tignan po natin ng malapit. Ang plank naman po, on the other hand, is massive. No? So, imposible po itong hindi mapansin. No? Impossible to ignore. Pero somehow, yung plank daw po, no? Somehow we still act as if hindi po natin ito nakikita. No? Meron po akong ipapakita pong mga
meron po akong ipapakitang picture po sa inyo. No? Isang picture lang po ito. Sa totoo lang po, nakakatawa po itong picture po na ito. No? Yan. Yan. Paki-flash na lang po sa screen yung picture. Yan po. So, sa picture po na ito po ay isang illustration po sa literal na sinasabi po ng passage po na ito. Makikita po natin, napapansin po natin, no? Meron pong isang lalaki na merong malatrosong puwing sa mata niya. Makikita po natin, no? Yun po yung tinutukoy na plank of wood, no? Meron po siyang malatrosong puwing sa mata niya, no? Yung nakamaroon po na lalaki, no? Pero nakatuon po siya doon sa kaliit-liit na alikabok sa mata ng kanyang kapwa, no? Nung lalaki naman po na naka-gray, no? Kita po natin. So, ang sinasabi po ng Panginoon ay ganito. We often notice the tiniest flaws in others, yung alikabok sa mata ng iba, pero when it comes to our own lives, hindi po natin pinapansin yung malatrosong puwing na binabarahan yung ating pong mga paningin, yung vision po natin. No? And that is the context of this teaching. No? It is not just a witty statement, but rather it is a powerful, exaggerated comparison to show how blind we can be to our own sins. No? Kasi kung isipin po natin mga kapatid, hindi naman talaga tungkol sa sawdust or sa kahoy ang sinasabi po ni Jesus dito. No? He was pointing to something much deeper. He was pointing to something na isang problema po na mas malalim pa. No? At yun po ay yung atin pong mga kasalanan. Our sin. No? Our sin problem. No? Yung speck po, it represents the small flaws that we see in others. Pero yung plank, yun po yung mga kasalanan po natin na mas mabigat, mas halata, pero madalas po nating itinatago o hindi inaamin. No? At dito po tayo madalas na madapa at nadadapa. No? Ang dali po kasing tumingin sa iba, ang daling mag-comment sa mga weaknesses na atin pong mga kapwa, pero pagdating po sa ating mga sarili, no? Pagdating po sa ating mga sariling kasalanan, yung pride, yung bitterness, yung selfishness, yung immorality, dishonesty, bigla po tayo nagiging mga bulag, no? Sa ating pong mga kasalanan. Mga kapatid, ito po ang katotohanan. No? Sin blinds us. No? Binubulag po tayo ng kasalanan. No? It blinds us to our own condition. And until we are willing to face it, until we are willing to confess it and surrender it before God, hindi po tayo makakakita ng maliwanag. No? Yung napakinggan po natin, hindi po ito madaling pakinggan. No? Hindi po ito madaling tanggapin, pero mahalaga po na bago po tayo manghimasok sa buhay ng iba, bago po tayo magbigay ng judgment, ng criticism, kailangan muna po nating i-deal with yung ating pong sariling mga kasalanan. We must deal with our own sin first, no? Hindi para husgahan po yung mga sarili po natin, kundi para kilalanin at i-acknowledge na lahat po tayo ay nangangailangan po ng grace at ng kapatawaran ng Diyos. Kaya ang mensahe po natin ngayon ay hindi po tungkol sa pagiging perfect, kundi tungkol po sa pagiging honest before the Lord. To stop pointing fingers and start letting God transform us from the inside out. Kaya ang title po ng ating pong message ngayong umaga, ang title po ng mensahe po ng Diyos sa atin po ngayon ay Blind to Sin. No? Blind to Sin. So now, sa ating pong pagpapatuloy, ano po ba ang mga dangers of a fault-finding heart? No? Ano po ba yung mga yung dangers, no, ng isang puso na mahilig na maghanap ng pagkakamali ng iba? No? Balikan po natin sa ating pong reference verse. No? Sa Matthew 7 verse 3. No? Ang sabi po ni Jesus dito, why do you look at the speck of sawdust in your brother's eye and pay no attention to the plank in your own eye? Basahin din po natin sa Tagalog para mas maunawaan po natin. No?
Basahin po natin sa verses 3 hanggang 5. No? Ang sabi naman po dito, bakit mo pinupuna ang munting puwing sa mata ng kapwa mo, pero hindi mo naman pinapansin ang malatrosong puwing sa mata mo? Paano mo masasabi sa kanya, kapatid, tutulungan kitang alisin ang puwing sa mata mo, gayong may malatrosong puwing sa iyong mata? Mapagkunwari, no? Alisin mo muna ang malatrosong puwing sa iyong mata, nang sa ganon ay makakita kang mabuti para maalis mo ang puwing sa mata ng iyong kapwa. No? Purihin po natin ang salita po ng Diyos. So, to give us a context po of this passage, no, during Jesus' time, He was speaking to an audience familiar with the Pharisees. No? Ito po yung mga religious leaders na kilala sa pagiging fault finders. No? They love to highlight the faults of others, pero sa likod po ng kanilang mga maskara na sinusuot po nila, mas malalaki pa po yung mga kasalanan po nila. No? Andun po yung hypocrisy, nandun po yung pride, nandun po yung lack of love sa kanila pong buhay. No? So, ano po ba yung mga dangers of a fault-finding heart? No? A fault-finding heart blinds us. No? Binubulag po tayo ng isang fault-finding heart. Kapag daw po ang puso po natin ay lagi po nakatingin sa mga pagkakamali ng iba, hindi po natin nakikita ang ating mga sarili at hindi po natin nakikita yung sarili po nating pangangailangan ng kaligtasan. Kaya nga ang sabi po sa Romans 2 verse 1, no? Ang sabi po rito, you, therefore, have no excuse, you who pass judgment on someone else, for at whatever point you judge another, you are condemning yourself, because you who pass judgment do the same things. No? Basahin din po natin sa Tagalog. No? Ngayon, masasabi mong dapat lang hatulan ang mga taong ito dahil sa kanilang kasamaan. Pero maging ikaw na humahatol ay walang maidadahilan. Sapagkat sa iyong paghatol sa iba ay hinahatulan mo rin ang iyong sarili. Dahil ginagawa mo rin ang mga bagay na iyon. So maliwanag po na sinabi po rito. Maliwanag po ang sinabi po dito. Pangalawa po, no, a danger of a fault-finding heart, no, is unloving. No? It gives us a heart that is unloving. A fault-finding heart is unloving. No? Instead of producing the fruit of the Spirit, it produces bitterness, hate, and the opposite of good. No? Dito naman po sa Galatians chapter 5 verses 22 to 23, kung saan maliwanag po na sinabi rito, na the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. No? Kung ang lumalabas po sa ating mga bibig ay mga harsh words, gossip, or criticism, hindi po ito galing po sa Spirit, sa Holy Spirit. It is not from the Spirit. No? At hindi lang po yun, a fault-finding heart is deceptive. No? Deceptive. No? Mapangloko. No? Mapanlinlang. No? Pinapaniwala po tayo nito na mas mabuti po tayo kaysa po sa iba. No? Pero sa totoo lamang po, baka mas mabigat pa po ang malatrosong puwing sa mata po natin. No? Ang sabi naman po sa James chapter 4 verse 12, no? There is only one lawgiver and judge, the one who is able to save and destroy. But you, who are you to judge your neighbor? No? So mga kapatid, no, dito po maliwanag po ang paalala that if we carry a fault-finding heart, hindi lamang po tayo nakakasakit ng kapwa po natin, kundi lalo po nating inilalayong ang sarili po natin sa katotohanan po ng Diyos. No? Kaya po church, no, maliwanag po that a fault-finding heart does not honor God. It does not honor God. No? It blinds us, it hardens us, and it makes us forget that we ourselves are also broken and in need of grace. Ang problema po kasi, madalas, mas nakatutok po tayo sa maliit na alikabok, no, sa mata ng iba, kaysa po sa malatrosong puwing na dala-dala po natin.
Pero makikita po natin that our Lord Jesus did not stop with the warning. Hindi po siya huminto sa isang warning lamang po. Sapagkat yung kanyang mga salita po, no, His words also calls us to look inwardly, to look at ourselves, to examine ourselves, to pause, to reflect, and to examine our hearts. No? Imbis na mag-point po tayo ng fingers sa iba, no? Instead of us pointing fingers at others, He invites us to face the truth about ourselves first. No? So church, no? After warning us about the danger of a fault-finding heart, Jesus now directs us to a greater challenge. No? Na tignan po muna natin yung ating pong mga sarili. To look at ourselves first. No? This is the challenge to self-examination. No? So Jesus is challenging us to examine ourselves, no? To do a self-examination. No? So sa ating pong reference verse, no, when Jesus mentioned the plank in your own eye, it wasn't just a clever exaggeration. It was His way of showing us how blind we can be to our own sins. No? Imagine, isang malaking kahoy po na nakabara sa mata natin, pero hindi po natin napapansin o namamalayan. No? Ganun po ang ginagawa po ng kasalanan sa buhay po natin. It blinds us from the truth about ourselves. 2 Corinthians chapter 13 verse 5, ang sabi po rito, examine yourselves to see whether you are in the faith. Test yourselves. Do you not realize that Christ Jesus is in you? Unless, of course, you fail the test. So si Apostle Paul, he reminds us here that the first responsibility of every believer is not to test others, but to test ourselves. No? Pinapaalalahanan po tayo ni Apostle Paul na ang unang responsibilidad daw po ng isang mananampalataya ay hindi upang i-test yung kapwa po natin o yung ibang tao. Pero upang i-test po yung ating pong mga sarili muna. No? Kasi kung hindi po tayo marunong mag-reflect at magpakumbaba, we fall into pride and hypocrisy. No? Isipin po natin kapag tumitingin po tayo sa isang salamin. No? Sa isang salamin, no? Ang salamin po or isang mirror ay nire-reveal po niya at nire-reflect po niya kung ano po yung totoo. No? Kapag tumitingin po tayo sa salamin, nakikita po natin yung dumi sa mga mukha po natin, yung magulong buhok po natin, yung mga flaws at yung mga dumi na hindi po natin madalas na napapansin. In the same way, ang salita po ng Diyos ay ating pong mga salamin. No? No? God's word is our mirror. No? And when we open it, no, it shows us not just the faults of others, but more importantly, our own. No? No? It shows us yung mga pagkakamali po natin. Kaya hindi lamang po ito tungkol sa Bible knowledge. No? Hindi lamang po ito tungkol sa kung gaano karami ang nalalaman mo about the Bible. No? It is about allowing the Word of God to convict and to transform us. No? Kaya po ang sabi po sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 11, again, Paul says, make it your ambition to lead a quiet life. You should mind your own business and work with your hands just as we told you. No? Napakaganda po ng reminder po na ito. Na imbis po na mag-meddle po tayo sa buhay po ng iba, instead of meddling with other people's flaws, God calls us to focus on our own walk. God challenges us to focus sa ating pong sariling walk, no? On our own growth, to focus on our own growth and our own calling. No? So self-examination doesn't mean na hindi na po natin papansinin yung ibang tao forever. But it does mean that we cannot correct others if we ourselves are not willing to be corrected by God. No? Ito po yung katotohanan. No? Many conflicts in families, in friendships, and even in churches happen because people refuse to look at themselves first. No?
Mas madali po kasi mag-point ng fingers kaysa po mag-self-reflect. No? Pero unless we start with our own hearts, we cannot bring peace, we cannot show grace, and we cannot reflect Christ. No? Church, self-examination is not meant para i-condemn po tayo. It is meant to humble us. No? It leads us to repentance, to forgiveness, and to transformation. Because when we are honest before God, that's when He can begin to heal us. No? Kapag tayo po ay tapat sa harapan po na ating pong Panginoon, doon po niya tayo sisimulang pagilingin po tayo. No? Doon po niya sisimulang i-restore po tayo. No? Kaya po church, no, maliwanag po, no, na ang self-examination po is not just a suggestion, is not just an option, pero it is a command. No? Self-examination is a command. No? It is the first step toward real change. No? Ito po yung unang step, yung unang hakbang sa totoo at ganap na pagbabago. No? Pero tandaan po natin, no, ang self-examination na walang action ay parang salamin na tinitingnan mo lang pero hindi ka nag-aayos. No? Nakita mo na marumi ang mukha mo pero pinapabayaan mo lang. No? So, kailangan po palagi may action mga kapatid. No? Kaya dito po pumapasok ang challenge po na ating pong Panginoon. Na wag lamang po nating kilalanin ang ating kahinaan, na wag lamang po natin i-acknowledge kung ano po yung mga weaknesses po natin, kundi hayaan po natin na baguhin po tayo ng Panginoon from the inside. No? Because only when we allow God to transform us, we can truly help others. No? Only when we allow God na i-transform po tayo, ay doon pa lamang po natin matutulungan ang iba. No? So, church, no? The ultimate goal po ng ating pong Panginoong Jesus in teaching sa ang Matthew 7:3 is not just to expose hypocrisy, but rather to lead us to true change. No? Upang i-lead po tayo sa ganap at tunay na pagbabago. Hindi po niya gusto na manatili po tayo nakapako sa ating mga kasalanan. Instead, He calls us into a life transformed by His Spirit. Ang sabi po sa Romans 12 verse 2, no? It reminds us, do not conform to the patterns of this world, but be transformed by the renewing of your mind. No? So, ibig sabihin po, the real change doesn't start outside. No? It begins inside. Transformation happens when the Holy Spirit renews our thoughts, our motives, and our hearts. No? Ang totoong pagbabago po ay hindi lamang po pagsisikap ng tao na magbago. Hindi po ito dahil mabait ka o matyaga ka. It is not about self-discipline alone. Pero it is about surrender. No? Kung ang sarili lamang po natin lakas, tayo nakadepende, at doon po tayo aasa sa ating pong mga sariling mga kakayahan at lakas, ay babalik po tayo sa pagiging fault-finding at judgmental. Pero kung si Kristo po ang naghahari sa puso po natin, siya po ang magbabago ng ating mga isip, ng ating pong pananalita, at ng ating pong mga kilos. Ang sabi po sa Galatians chapter 5, verses 22 to 23, it tells us what transformation looks like. Sabi po rito, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. No? So, ito po yung pamantayan ng tunay na pagbabago. Ito po yung pamantayan na nasa atin po ang Holy Spirit. No? Hindi po ito nakadepende po at nakabase po sa kung gaano po karami ang nalalaman po natin, kundi kung ano po ang bunga na nakikita po sa ating mga buhay. No? Kaya bago po tayo mag-point ng finger sa ibang tao, dapat makita muna po sa ating mga sarili ang bunga po ng Espiritu, ang fruit of the Holy Spirit. Kung puno po tayo ng pagmamahal, ng kahinahunan, at ng kabutihan, ay mas madali po tayo pakikinggan ng mga tao sa paligid po natin.
Pero kung tayo po, puno po tayo ng pride, kung puno po tayo ng fault-finding, ay wala pong makikinig at wala pong makikinig po sa atin kahit nagaano po kaganda ang ating mga sinasabi at ang ating mga salita. Additionally, ang sabi rin po sa 1 Thessalonians 4 verse 11, make it your ambition to lead a quiet life. You should mind your own business and work with your hands just as we told you. Ang tunay po na pagbabago ay tahimik na nakikita. Hindi po kailangang ipagyabang, kundi ipamuhay po araw-araw. No? So true change is always silent. No? Kaya po church, the path to transformation is simple. Nakikita po natin, no, it's very simple. No? But yet, it is powerful. It is very powerful. No? Ngayon po, titignan po natin yung tatlong R po. No? Yung 3 R's, no? Na path po for transformation. No? Yung 3 R's po na magdidictate po ng pagbabago po sa buhay po natin. No? Ang unang R po is to recognize, repent, and rely. First, recognize the plank in your own eye. No? Una-una po sa lahat, we must first recognize yung mga pagkakamali po sa ating pong mga sarili. No? We need to recognize first kung ano po yung mga pagkakamali po natin before we can be able to point at others' mistakes. Pangalawa po, we must repent and surrender it to God. We must repent sa mga kasalanan po natin, sa mga pagkakamali po natin, at itaas po natin ito sa ating pong Panginoong Diyos. And lastly, we must rely. We must rely on the Holy Spirit to bear fruit in your life. Kailangan po, dumepende po tayo sa banal na Espiritu upang makita po yung mga bunga at upang magbunga po yung kabutihan, yung fruit of the Holy Spirit sa buhay po natin. Because when we do this, hindi lamang po natin tinatanggal ang malatrosong puwing sa ating pong mga mata, kundi nagiging daluyan po tayo ng liwanag at ng biyaya ng Diyos para po sa iba. Kumbaga po, we become salt and light to other people. So again, recognize, repent, and rely. So church, we have seen from the words of Jesus. Una-una po sa lahat, pinakita po sa atin yung danger of having a fault-finding heart. Pangalawa po, ito po yung call and the challenge to examine ourselves before pointing at others. And third, yung path po to true transformation through the power of the Holy Spirit. Pero wag po natin kalimutan na ang lahat po ng ito ay hindi po para husgahan po tayo, kundi upang i-align po tayo sa kalooban po ng Panginoon. Hindi po niya tayo tinawag para maging fault finder and judgers ng ating mga kapwa. Tinawag po niya tayo para maging witnesses ng kanyang grace at ng kanyang dakilang katapatan. So mga kapatid, the message of Jesus in Matthew 7 verse 3 is not just a gentle reminder. It is a strong wake-up call para po sa ating lahat. Too often, we are quick to see the speck in another person's eye. But we are slow to admit the plank in our own. And if we are honest, lahat po tayo ay guilty po dito. Madalas, ang nakikita lamang po natin yung pagkakamali po ng iba, pero hindi po natin napapansin at na-acknowledge yung mga sarili po nating mga pagkakamali. And if we are honest, lahat po tayo ay guilty po dito. Lahat po tayo may tendencies na maghanap ng mali sa iba habang tinatago po natin ang ating mga sariling mga kasalanan. But praise God, because He does not leave us where we are. The same Jesus who warned us about hypocrisy
is the same Jesus who offers forgiveness, grace, and transformation. Ang kanyang salita po ay parang salamin, no? At ang kanyang salita po ay parang isang double-edged sword. It pierces, it exposes, but also it heals and it restores. So here's the challenge po, mga kapatid. Before we speak, before we judge, before we correct, let's first come humbly before God. At sabihin po natin, Lord, search my heart, remove the plank in my life, and change me first. Baguhin mo muna po ako, Panginoon. At alisin mo po itong malatrosong puwing sa aking pong mga mata. And when we do this, we don't just avoid being judgmental, we don't just avoid being fault finders, pero tayo po mismo ay nagiging living testimonies of God's mercy and truth. And remember this, ang mundo po natin ngayon, hindi na po nito kailangan ng mga mas maraming mga fault finders. The world needs more Christ followers who live out love, who live out humility and grace. At kung makikita po sa atin ang bunga ng Espiritu, ang love, ang joy, ang peace, ang kindness, ang gentleness and self-control, people will see Jesus sa ating pong mga buhay. Let us not be known as a church that condemns, but as a church that reflects Christ. Kaya po, church, let's take this to heart. Fix your own heart first and let God use your life to be a light to others. Yun lamang po, mga kapatid. Maraming salamat po at ito po ang mensahe po ng Diyos sa atin ngayong umaga. Purihin po natin ang salita.